Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Hindi ako sanay magsulat ng ganito kahaba, pero siguro, ito lang ang paraan para maibsan ang bigat sa puso ko. Sana, sa pamamagitan ng inyong programa, marinig din ni Aiden ang mensahe kong ito. Ako si Ava. Isang simpleng dalaga na lumaki sa probinsya. Tahimik, mahiyain at hindi sanay makipaghalubilo. Pero isang araw, dumating si Aiden. Isang lalaking parang hindi ko naman akalaing magpapabago sa buong mundo ko. Nakilala ko siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Umuulan noon at na-stranded ako sa waiting shed. Wala akong payong at ramdam kong giniginaw na ako. Bigla siyang dumating, nakaputing polo, may daladalang bag at payong. Hindi ko siya kilala pero umiti siya at sabay sabing, "Miss, gusto mo bang makisilong sa payong ko? Malapit lang naman din ang pupuntahan ko." Hindi ko alam kung bakit ako agad pumayag. Siguro dahil sa ngiting hindi ko malilimutan. Doon nagsimula ang lahat. Nagpakilala siya bilang Aiden, bagong lipat sa bayan namin dahil doon siya magtatrabaho. Simula noon, halos araw-araw na kaming nagkikita. Minsan, sa palengke. Minsan, sa simbahan. At madalas, sinasadya na niyang dumaan sa bahay namin para lang kumustahin ako. Naging magkaibigan kami. Hanggang sa unti-unti, naramdaman kong kakaiba na ang tibok ng puso ko. Ayokong bigyan ng mali siya, pero isang gabi, habang naglalakad kami pauwi, bigla siyang tumigil at seryosong tumingin sa akin. "Ava," sabi niya, "pwede ba kitang ligawan?" Hindi ko agad nasagot. Kinabahan ako kasi hindi ko alam kung handa na ba ako. Pero bago ko pa siya masagot, umiti siya at sinabing, "Hindi mo kailangan sumagot agad. Hintayin ko na lang." At doon nagsimula ang lahat. Ang panliligaw. Ang mga lihim ng ngiti. Ang mga bulong sa hangin na ako lang at siya ang nakakaintindi. Mahal ako ni Aiden at mahal ko rin siya. Pero hindi naging madali ang lahat. Dahil sa likod ng mga ngiti niya, may bigat din pala siyang dinadala. Isang araw, sinabi niya sa akin, "Ava, may aminin ako. Baka mahirapan ka tanggapin." Doon ko nalaman na may iniwan siyang fiancé sa Maynila. Hindi raw naging maayos ang relasyon nila, maraming away, maraming tampuhan. Kaya bago siya lumipat dito, nagdesisyon silang maghiwalay muna. Pero ayon kay Aiden, hindi sila formal na naghiwalay. Parang gumuho ang mundo ko nung marinig ko yon. Kasi ibig sabihin, hindi ako ang una. Hindi rin ako sigurado kung ako ba talaga ang pipiliin niya. Nagdasal ako. Nagpigil. Umiyak sa gabi habang lahat natutulog. Gusto kong lumayo pero bawat beses na nakikita ko si Aiden, hindi ko magawa. Dumating yung araw na muling bumalik ang dati niyang fiancé para kausapin siya. Nakita ko kung paano siya nagdadalawang isip. Kung paano siya natutulala. At doon ko naisip baka hanggang dito na lang ako. Pero isang gabi, pinuntahan niya ako. Basang-basa siya ng ulan. Nanginginig. At sa harap ng pintuan ng bahay namin, sinabi niya, "Ava, ikaw ang pinili ko. Kahit bumalik siya, kahit anong sabihin ng iba, ikaw ang mahal ko." At doon bumuhos ang luha ko. Hindi naging madali ang daan namin. Ang daming kumontra. Ang daming nagtanong kung bakit ako ang pinili niya. Pero sa bawat pagdududa, sa bawat lungkot, sa bawat araw na halos sukuan ko na siya, lagi siyang naroon para patunayan na ako ang mahal niya. Hanggang sa unti-unti, natanggap na rin ng mga tao. At natutunan kong hindi sukatan ng tunay na pagmamahal kung sino ang nauna, kundi kung sino ang pinili at minahal hanggang dulo. Hindi ko alam kung hanggang saan kami aabot ni Aiden. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko pagsisisihan na minahal ko siya. Kasi sa gitna ng lahat ng pagsubok, natutunan kong mas matatag pa pala ako kaysa sa inaakala ko. Marahil iniisip ng iba, hanggang doon na lang ang kwento namin ni Aiden. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Mas lalo pang sinubok ng tadhana ang pagmamahalan namin. Matapos niyang ipaglaban ako laban sa nakaraan niyang fiancé, inakala ko na magiging madali na ang lahat. Pero hindi pala. May mga pagkakataong dumadating sa kanya ang mga tawag at mensahe mula sa Maynila. May mga gabi na nakikita ko siyang naguguluhan. At bilang babae, bilang kasintahan, ramdam ko yung takot. Takot na baka sa isang iglap magbago ang isip niya. Pero sa tuwing naguguluhan ako, hawak lang niya ang kamay ko at sasabihin, "Wala kang dapat ipag-alala, Ava. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang ngayon at ikaw ang bukas ko."
Dumating ang oras na kailangan niyang bumalik sa Maynila, hindi para sa dati niyang fiancé, kundi para sa trabaho. Mahirap kasi malalayo siya. At para sa isang tulad kong sanay na makita siya araw-araw, parang mabubunot ang puso ko. LDR tayo, Ava, sabi niya, pero hindi ibig sabihin nun, iwanan kita. Kailangan lang natin magtiwala. At kapag dumating ang tamang panahon, babalikan kita at hinding-hindi na kita iiwan. Iyak ako ng iyak nung gabing iyon, kasi ang hirap magpaalam sa taong araw-araw mong kasama. Pero pinili kong magtiwala. Pinili kong ipaglaban siya. Lumipas ang mga buwan. Ang hirap ng long-distance relationship. May mga araw na hindi siya makatawag. May mga gabing ako lang mag-isa, nakatingin sa buwan at iniisip kung iniisip niya rin ako. Pero may mga sorpresa rin. Katulad nung minsang padalhan niya ako ng sulat at litrato naming dalawa, may kasamang maliit na singsing. Sa liham niya, ganito ang nakasulat. Hindi ko pa kaya ngayon, pero darating ang panahon, Ava, isusuot ko ito sa daliri mo sa harap ng altar. Hintayin mo lang ako, mahal. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Kasi doon ko napatunayan na kahit gaano kahirap ang distansya, kung totoo ang pagmamahalan, hindi ito susuko. At dumating na ang araw na bumalik siya. Hawak-hawak pa rin ang singsing na ipinadala niya sa akin. At sa harap ng pamilya ko, sa simpleng hapagkainan sa probinsya, lumuhod siya at nagtanong. Ava, handa ka na bang maging asawa ko? Hindi ako nakasagot agad. Umiyak lang ako ng umiyak. Pero sa huli, tumango ako at sabay sabing, yes, Aiden. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngayon, ikakasal na kami. Hindi engrande, hindi magarbo. Pero puno ng pagmamahal. At habang nagsusulat ako ng liham na ito, halos hindi pa rin ako makapaniwala na sa lahat ng pinagdaanan namin, mga luha, mga takot, mga pagsubok, narito kami ngayon, magkasama at masaya. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang puro kilig. Hindi lang puro ngiti. Ito'y puno ng sakripisyo, pagtitiwala, at paninindigan. At higit sa lahat, ito'y tungkol sa pagpili. Dahil sa dulo, pinili ako ni Aiden. At pinili ko siya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin ni Aiden, ang mga luha, ang takot, at ang mga pangako, dumating din ang araw ng aming kasal. Hindi man engrande ang kasal namin, pero ramdam ko na yon ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Sa simpleng simbahan sa probinsya, sa harap ng ilang kaibigan at kamag-anak, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng altar, nakangiti, umiiyak, at hinihintay akong lumakad sa pasilyo. Habang nakatingin ako sa kanya, parang bumalik lahat ng alaala. Yung unang beses na nakita ko siya sa ulan. Yung mga gabing nagdududa ako. Yung mga tawanan naming dalawa sa ilalim ng mga bituin. At sa wakas, ito na kami. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa lungkot at saya, hanggang kamatayan. Yan ang binitawan naming panata sa isa't isa. At totoo pala yung sinasabi ng matatanda. Ang kasal, simula lang ng mas malaking laban. Unang taon ng aming pagsasama, halos wala kaming pera. Simpleng buhay lang, isang maliit na inuupahang bahay, sabay naming niluluto ang sardinas at tuyo. Pero sa bawat kagat ng tinapay, sa bawat tasa ng kape sa umaga, lagi kaming magkasama. Minsan, nagtatalo kami. May mga tampuhan, may mga gabi na hindi kami nag-uusap. Pero bago matapos ang araw, lagi niya akong yayakapin at sabihin. Hindi ako matutulog nang hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Lumipas ang mga taon. Unti-unti, natuto kaming magsakripisyo. Nagsumikap si Aiden sa trabaho. Ako naman, nagtinda ng maliit na sari-sari store. Hindi naging madali, pero pinanday kami ng bawat pagsubok. Hanggang sa isang araw, dumating ang pinakamalaking biyaya sa buhay namin, buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Aiden, kaya nilagay ko lang yung pregnancy test sa ibabaw ng mesa. Nang makita niya, lumuhod siya, niyakap ako, at umiiyak na sinabing, "Salamat, Ava. Salamat sa pinakamagandang regalong binigay mo sa akin." At doon, lalo kong naintindihan na ang pag-ibig, hindi lang pala tungkol sa kilig, kundi sa pagbuo ng isang pamilya. Lumipas ang 9 na buwan, dumating na ang araw ng aking panganganak. Ngayon, hawak-hawak ko ang aming munting anghel. Si Aiden, katabi ko, natutulog habang yakap kami pareho ng anak namin. At sa katahimikan ng gabi, napapaisip ako, kung noon hindi ko siya pinayagang sumilong sa payong niya, marahil wala ako rito ngayon. Marahil hindi ko mararamdaman ang ganitong klaseng ligaya.
Akala ko noong una, matapos ang kasal at magkaroon ng anak, doon na matatapos ang lahat ng laban. Pero doon ko lang pala naranasan ang totoong ibig sabihin ng sakripisyo. Si Aiden, nagsumikap sa trabaho sa Maynila. Halos 2 linggo siyang wala at uwi lang tuwing weekend. Ako naman, naiwan sa probinsya kasama ang anak namin. Minsan, naiisip ko, paano kung magbago siya habang malayo? Paano kung may makilala siyang iba? Pero lagi kong kinakalma ang sarili ko. Dahil bawat beses na uwi siya, dala niya ang pagod at pawis, pero dala rin niya ang yakap na parang nagsasabing, "Ginagawa ko ito para sa inyo, Ava. Para sa pamilya natin." Dumating ang pinakamatinding pagsubok namin. Nalugi ang pinasukan ni Aiden. Nawalan siya ng trabaho. Para sa isang ama na sanay na siya ang nagbibigay, napakalaking dagok noon. Nakita ko kung paano siya halos mawalan ng gana, kung paano siya minsang nakatitig lang sa malayo, parang walang pag-asa. Pero isang gabi, hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko, "Aiden, hindi kita minahal dahil sa trabaho mo o sa perang na ibibigay mo. Minahal kita dahil ikaw si Aiden, ang lalaking hindi sumusuko. Kaya kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan." Umiyak siya at doon niya sinabing, "Salamat, Ava. Ikaw ang lakas ko." Mula noon, nagsimula kaming muli. Bumalik siya sa probinsya, tinulungan akong palakihin ang maliit na tindahan. Nagbukas din siya ng maliit na repair shop. At sa unti-unti naming pagbangon, natutunan namin na hindi pala mahalaga kung gaano kalaki ang kita, ang mahalaga, magkasama kami. At habang lumalaki ang anak namin, mas lalo kong nakikita kung gaano kagaling si Aiden bilang ama. Siya yung tipong kahit pagod, hahabulin pa rin ang anak niya sa bakuran. Siya yung tatay na kahit walang tulog, tatayo para lang ipagluto kami ng almusal. May dagdag na biyaya kaming natanggap, dumating ang pangalawa naming anak. 2 na sila ngayon, at bawat halakhak nila ay parang musika sa bahay namin. Yes, hindi madali. Mas maraming gastos, mas maraming responsibilidad. Pero mas marami ring dahilan para lumaban at magsikap. At sa tuwing gabi, bago kami matulog, lagi kaming nagdarasal ni Aiden. Sinasabi niya palagi, "Salamat, Panginoon, dahil sa gitna ng lahat ng pagsubok, binigyan niyo ako ng isang Ava na kasama ko, at 2 anghel na nagbibigay ng kulay sa buhay namin." Minsan, habang nakaupo ako sa balkonahe namin at nakatanaw sa paglubog ng araw, napaisip ako sa lahat ng pinagdaanan namin ni Aiden. Halos hindi ko na maipaliwanag kung gaano ko siya kamahal, higit pa sa unang beses na nagkita kami sa ilalim ng payong. Ngayon, maraming taon na ang lumipas. Ang aming mga anak ay lumalaki na at may kanya-kanyang buhay. Ang unang anak namin ay nagtatrabaho na sa Maynila, at ang pangalawa namin ay nasa kolehiyo. Parang kailan lang, hawak-hawak pa rin namin sila habang natututo silang maglakad. Si Aiden, kahit tumatanda, hindi nagbago. Kahit pa may mga puti na sa kanyang buhok at medyo mabagal na sa lakad, lagi pa rin niyang hinahawakan ang kamay ko tuwing naglalakad kami sa parke. Minsan, napapaisip ako, parang kami lang ang nakakaalam ng lihim na mundo namin, kahit maraming taon na ang lumipas. At sa bawat gabi, bago kami matulog, lagi naming inuulit ang simpleng panalangin. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na magkasama pa rin kami. Hindi mawawala ang mga pagsubok, dumating ang panahon na nagkasakit si Aiden. Maliit lang ang sakit, pero sapat na para matakot ako. Ngunit sa bawat paghinga niya, bawat ngiti niya, ramdam ko pa rin na siya ang lalaking minahal ko mula sa simula. Hinawakan ko ang kamay niya at parang narinig ko ulit ang boses niya. "Ava, hanggang dito na lang ba tayo, o tuloy pa rin ang laban natin?" Sumagot ako ng buong puso. "Hanggang sa dulo, Aiden. Kasama mo ako." Sa mga araw na yon, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang para sa kabataan o para sa kilig ng unang pagkikita. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa bawat simpleng bagay, sa bawat sabay na pagkain ng tanghalian, sa bawat sabay na pagtulog, sa bawat sabay na pagharap sa hamon ng buhay. Nakikita ko kung paano namin napagtagumpayan ang bawat unos. Kung paano namin natutunan na kahit tumatanda, maaari pa rin kaming magmahal ng walang kapantay. Marahil iniisip ninyo, matapos ang lahat ng pagsubok, masaya na kami ni Aiden hanggang sa pagtanda. Pero ang buhay, tulad ng sinasabi nila, ay may mga hindi inaasahang pagkakataon. Isang araw, dumating ang balita na may sakit ang panganay naming anak. Biglang nagbago ang mundo namin, ang bahay na dati puno ng tawanan, ngayoy tahimik, puno ng pangamba at luha.
Ako at si Aiden, hindi namin alam kung paano haharapin ang sakit na yon. Pero alam namin na bilang magulang, kailangan naming maging matatag. Dumating ang gabi na halos hindi na makatulog si Aiden. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang nagdarasal. Ava, kung ano man ang mangyari, mahal ko, salamat sa bawat sandali na magkasama tayo. Luhang hindi ko mapigilan ang bumagsak sa pisngi ko. Ngunit sa kabila ng takot, ramdam ko pa rin ang kanyang lakas. At doon ko naisip, ganito pala ang tunay na pagmamahal. Hindi lang sa kasiyahan, kundi sa pinakamatinding pagsubok. Sa mga sumunod na linggo, kami ni Aiden ay walang tigil na nag-alaga, nagdasal, at nagpakita ng buong puso sa aming anak. Napagtanto namin na ang pagmamahal, higit pa sa pag-aalaga, ay ang walang sawang paglalaban para sa bawat isa sa pamilya. At sa tulong ng doktor at sa pagmamahalan naming mag-asawa, unti-unti bumuti ang kalagayan ng anak namin. Hindi ko malilimutan ang araw nang umiti siya sa amin at sinabing, "Ma, Pa, salamat." Doon ko tunay na naramdaman na kahit anong bagyo ang dumating, basta magkasama, may pag-asa. Na kahit gaano katindi ang pagsubok, ang pagmamahalan namin ni Aiden ay hindi matitinag. Si Aiden, kahit pagod at may sakit na rin sa tuhod, palaging nandyan. Lagi niyang sinasabi, "Ava, ang mahalaga magkasama tayo at ligtas ang pamilya natin." At sa bawat araw, kahit tumatanda na kami, mas lalo kong mahal siya. Hindi dahil sa mga ginawa niya para sa akin, kundi dahil sa pagpili niyang manatili at magmahal araw-araw, kahit sa gitna ng hirap at lungkot. Maraming taon na ang lumipas, at ngayon ay narito kami ni Aiden, mas matanda, mas marami ng karanasan, pero mas matatag pa rin sa pagmamahalan namin. Ang aming mga anak ay may kanya-kanyang pamilya na, at kami ay masayang nagtatamasa ng mga apo. Ang bawat halakhak ng mga bata sa bahay namin ay tila musika na pumupuno sa puso namin. Sa bawat umaga, nagigising kami ni Aiden na magkahawak ang kamay. Parang bumabalik ang alaala noong unang beses niyang inalok ako ng payong. Ngayon, halos hindi na kami magsalita, pero ramdam namin ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Minsan, habang pinapanood namin ang mga apo naming naglalaro sa bakuran, sinabi ni Aiden, "Ava, ang hirap man ng buhay, pero sa dulo ito ang pinakamagandang biyaya. Ang pamilya natin at ang pagmamahalan natin." At tumango lang ako kasi ramdam ko rin yon. Ngunit tulad ng bawat kwento, hindi nawawala ang mga hamon. Dumating ang panahon na humina ang katawan namin. Mas madalas kaming magkasakit, mas mahirap maglakad, mas mabilis mapagod. Pero kahit ganito, hindi nagbago ang aming pagmamahalan. Si Aiden, sa kabila ng kanyang kahinaan, lagi pa rin ang unang nag-aalala sa akin. Ako rin, lagi niyang nakikita bilang lakas niya. Sa bawat araw na magkasama kami, parang pinapalakas ng Diyos ang aming mga puso para magpatuloy. Kahit tumatanda na kami, magkahawak pa rin ang kamay, nag-uusap sa gabi, nagbibiruan sa umaga, at higit sa lahat, nagpapasalamat sa bawat araw na magkasama kami. Ngayon, mag-iisa ako sa balkonahe namin, hawak ang tasa ng mainit na kape, at nakatingin sa paglubog ng araw. Kasama ko si Aiden, tahimik lang, nakatingin sa mga apo naming naglalaro sa harap ng bahay. Alam nyo, habang tumatanda kami, mas lalo kong nauunawaan ang bawat sandali namin. Ang bawat halakhak, bawat luha, bawat pagtatalo at pagyayakap, lahat ng iyon ay may kahulugan. Pinagmamasdan ko si Aiden. Ang lalaking unang nag-alok sa akin ng payong sa ulan, ngayon ay ang tatay at lolo na puno ng pagmamahal. Ang katawan niya ay matanda na, may puting buhok, medyo mabagal sa lakad. Pero ang mga mata niya ay pareho pa rin ng unang beses na tiningnan niya ako, punong-puno ng pagmamahal. Alam mo, Ava, sabi niya, lahat ng pinagdaanan natin sulit. Tumango ako at mumiti. Kasi ramdam ko rin yon. Nais naming iwan sa aming mga apo ang mensahe na ito. Ang pamilya ay kayamanan. Pangalagaan niyo ito kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagmamahal ay hindi laging madali. May luha, may away, may lungkot. Pero kung totoo ito, tatagal. Huwag kayong matakot magmahal at magpakita ng malasakit dahil sa huli, iyon ang magpapatibay sa inyo. Habang sinusulat ko ang huling liham na ito, hawak ko ang kamay ni Aiden. Sa bawat araw na magkasama kami, nararamdaman namin ang biyaya ng bawat sandali. At sa huling pagkakataon, gusto naming sabihin sa lahat ng nakikinig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng buhay, kundi sa tibay ng bawat puso na pinipiling magmahal at manatili sa piling ng isa't isa hanggang sa dulo.